Hello po sa lahat po ng mga taga-subaybay natin. Talaga naman nag-aantay po ng updates patungkol po sa tinatawag na The Missing Bride. Kasi kahapon po ay inaasahan ng pamilya nitong si Shera na siya po ay tatawag dito po sa kanyang family dahil syempre kaarawan po ng kanyang tatay kahapon, no? At yun po yung kanilang ine-expect dahil hindi po pinapalagpas ni Shera na batiin o magbigay man lamang ng kanyang pabate or syempre dahil tatay niya yun, love na love niya kaya nga po talagang gumagawa siya ng paraan niya para po maipagamot yung kanyang tatay, 'di ba? Pero yun nga unfortunately ay wala po tayong nabalitaan na nangyari yun. Pero sa isang balita po mula sa ABS-CBN News ay tila baga dismayado ang mga pulis dito po sa nobyo ng nawawalang bride-to-be. At yan po yung pag-uusapan natin. So, bago yan, of course, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And this time, eto na, no, pag-usapan po natin ang ilan sa mga updates, no. 16 hours ago, ipinost ng ABS-CBN News ang kanila pong final assessment doon po sa mga pagkatapos po nilang mabasa at mabuksan yung mga conversation, yung tinatawag na digital forensic review, no, doon po sa kanyang phone, sa phone po nitong si Miss Shera De Juan, ano, at the same time, doon po sa kanyang laptop. And pinakita po dito yung kanilang totoo talagang conversation at medyo nadismaya, no, ito pong mga kapulisan sa mga inconsistency na ipinakita ni RJ dito po sa kanya pong mga sinabi prior to that investigation. So panoorin po natin or pakinggan po natin ang sabay-sabay. Kamal, chef, yun nga, kung nakikinig ka ngayon, hiling lang namin as family, ako personally, if naririnig mo to, bumalik ka na. Yun lang naman yung hiling namin ngayon, yung ngayong Pasko, yung mga sama ka namin, mabuo tayo ulit. 14 na araw na mula nang mawala si Shera De Juan, lalo umanong lumalalim ang pangungulila ng kanyang kasintahan. Masakit para sa kanya at sa pamilya ang posibilidad na magdiwang sila ng Pasko nang di man lang nalalaman kung nasaan na si Shera. Para So, ganun katindi yung kanilang kumbaga parang kalungkutan, no, na nadarama nila ngayon kasi nga 'di ba ina-expect nila na kahit man lang ngayong Pasko ay makauwi na si Shera. Kasi kahit naman talaga sino 'di ba kapag isa sa mga mahal mo sa buhay, wala kang kasiguraduhan kung nasaan po siya, talagang hindi ka makatulog, masistress ka, lalo-lalo na yung mga magulang ni Shera, 'di ba? Kung bakit hanggang sa ngayon ay talagang wala pa rin yung kanilang anak, magpapasko nga naman nang hindi nila ito kasama. Panoorin pa natin. Masakay sa amin, especially sa mama at papa mo, at sa papa mo din, kasi mag-birthday na siya itong December 25 din. Birthday niya, December 25 pa lang birthday. Siya ang pinagdaraanan ni Mark, ikinadismayan nila na ngayon lang lumalabas ang ilang kritikal na impormasyon. Ayan. Sanang nasabi na ni Mark noon pa. Yan. So, ito na. Medyo critical tong, umaga parang nakakadismaya naman talaga, 'di ba? Kasi parang may inconsistency sa mga sinasabi ni RJ. Kabilang dito ang ilang personal na problema gaya ng emotional at financial stress na nauna nang itinanggi ni Mark pero nakumpirma ng mga investigador sa pagsisiyasat nila sa cellphone ni De Juan. Si Mr. Mark talaga ay Ayan. kahit nung natapos yung pagkuha ng affidavit, medyo parang pag-interview mo, nagpag-process muna siya bago mo siya sabihin. Yun. So parang sinasabi ng police doon sa kanilang investigation, kaya pala 'di ba parang siya naging person of interest itong si RJ. Kasi nga parang nakita nila na bago sumagot daw si RJ, nag-iisip pa siya ng matagal. Kasi 'di ba kung talagang sincere ka sa sinasabi mo, is hindi kumbaga parang dun sa sinasabi ng police nagpa-process, kumbaga pa siya, nagki-create pa siya ng sasabihin niya or isasagot niya doon po sa katanungan ng pulis, And yun po yung talagang na-observe ng mga iimbestiga sa kanya. Kaya pala siya tinawag na person of interest. So ito pa. So, sana kung nung umpisa pa
mabilis siyang nagre-report or nire-report lahat ng Mm-mm. pangyayari, madali natin makapag-deploy or ma-assess natin yung Tama. situation. Kung saan Dapat sinabi niyo na lang lahat. Saan yung ipapollow up natin, sino yung dapat natin kausapin. Okay. Ibinahagi ng QCPD sa ABS-CBN News ang ilang mensahe ni Mark kay Shera tulad ng October 30 kung Sabi niya dito, sabi ni Mark RJ Reyes, stress out din ako kasi wala akong pera-pera or arep-arep. Kung may pera lang ako, di na ako magpapaalam sa iyo, diretso alis na lang eh. Pero itong convo na to is October 30, 2025. Tapos pati yung word na pera, ginagawa niyang pinagbali-baligtad niya. Parang feeling ko hindi ko alam kung ganyan ba talaga siya mag-chat dito sa kanyang girlfriend or fiancé. Tapos ito pa. Sinabi niya na kung may pera ay makapagbabakasyon sila ni Shera at maibsan ang pinagdaraanan niyang stress. Lumalabas din na nagkaroon ng pagtatalo sa budget sa pagpapakasal. Sinabi naman ni Colonel Silvio na ang mga gamot na research ni Shera sa kanyang online browsing history ay maaring may kaugnayan sa kanyang emotional distress at hindi dahil sa acidity na naunang sinabi ni Mark. Rest assured, Yun. Parang sinasabi kasi dito, 'di ba una binabalita na kaya daw nagse-search ng gamot, halamang gamot itong si Shera dahil sabi para daw sa tatay. Ngayon naman para dun sa acidity. So meron pong inconsistency dun sa mga sinasagot nitong si RJ at pilit niyang idinideny na wala talaga silang pinag-awayan or wala po silang parang problema ni Shera para po mag-walk away or mag-run away ito pong si Miss Shera or mawala na lang siya ng bigla. So, ito pa sabi pa ng police. na wala po tayong dinadagdag o binabawas dito sa ating pag-iimbestiga. Mhm. Based lang po tayo sa mga evidence on hand at saka yung na-acquire natin na mga testimonies ng mga kaibigan Mm-mm. at malapit sa kanya. Mm-mm. Sige po, tatanggapin na namin na possible po na nagkaroon nga po ng financial stress or emotional stress po yung girlfriend ko, yung fiancé ko. Tatanggapin na lang din po namin yun. Ang gusto lang talaga namin malaman po, sir, kung ano po yung susunod na steps. Kung ano po yung susunod na hakbang po para makita po yung girlfriend ko. Tiniyak naman ni Silvio na pinalalakas ang investigasyon para mahanap si Diwan tulad ng pagde-deploy ng follow-up at intelligence operatives sa mga dumaranas ng mental health problems. Yun. So, parang sinasabi po dito ng in totality dito sa storya na to, no, totoo talaga na meron pong dinaranas na distress at nasistress. Ito pong si Miss Shera. Kasi di ba possible, ito po yung naiisip ko. Maaaring dito sa kasalang ito, si Miss Shera lang talaga ang gumagawa ng paraan to provide dun po sa kanyang kasal. Kasi syempre kahit sino pong babae, di ba, kapag gusto mong ikasal, yung pinaka-best na kasalan na magaganap para sa'yo. Kasi once in a lifetime lang talaga yung kasal, 'di ba, ng isang babae. So dahil doon po na parang sabay-sabay yung kanilang gastusin, yung tatay niya. Kasi imposibleng kahit po meron siyang health insurance, meron pa rin gagastusin yan. Meron at meron. Kahit sabihin mo na may mga libreng hospital, meron at meron pa rin ginagastos yan. So tapos, nakita natin sa conversation nitong si RJ, na parang si Miss Shera lang ang gumagawa ng paraan para po mapunuan kung ano man yung kakulangan dun sa kasal. Kasi 'di ba parang sinasabi ni Neto na wala siyang kapera-pera. Kung may pera lang ako, pwede na tayong umalis agad. Kasi parang gusto ni Shera na magkaroon ng parang mag-travel sila kasi nga nakakaranas nga talaga siya ng kumbaga yung mental health niya lumalala yung kanya pong stress no na nararamdaman. So maaaring totoo nga yung sinasabi ng ilang mga netizen na si Miss Shera ay nagpapahinga, humihinga, talagang nag-iisip-isip. Pero ang worst dito, sabi naman po nitong si RJ, in case na bumalik si Shera, is hindi niya naman po ipoforce no, na magpakasal sila agad-agad. Baka tatanungin niya muna, ganun. Pero ang tanong ko kasi, kung alam talaga ni Shera na wala talaga silang pera, wala silang funds para dun sa kasal nila, or dumaranas sila ng financial problem, bakit po nila naisipang magpakasal? Pwede namang mag-ipon muna bago magpakasal. So, yun ang katanungan. Kayo,